Dahil sa nakikita ko si Ate Gay na ang naging isang superstar para sa akin. Napakagaling niya, maganda ang boses. Meron ho siyang golden voice. At talagang kapag pinapanood ko at narinig ko ang boses niya, tumataas ang balihibo ko sa galing ng pag-arte niya sa pag-awit. Ate, isa ka sa mga original na crossover artists. Yung talagang mula sa pag-awit, super talagang naging artista. Kasi ang dami nag-attempt niyan, di ba ate, hanggang ngayon. Talagang kukunti lang yung nakakalusot. Tapos tumatak pa ang love team na Guy and Pip. Na hanggang ngayon di natin malimot, di ba? Ate, ano ang isang experience na naaalala nyo sa love team ninyo na talagang tumatak sa iyong buhay na hanggang ngayon hindi mo malilimutan? Ay, hindi, no, nagkagalit kami. Nagkagalit kayo ni Kuya Pico? Oo, hindi ako mapakali. Ba't kayo nag-away, te? Selos. Sino nagselos kanina? Siyempre, ako yun. Ayoko, seloso si ate. Selosa ako. So, Ayun. So, hindi ako binabati, siyempre. Oh, ang ginawa ko, madaling araw, iyak ako ng iyak. Hindi ko mapigilan, pumunta ako sa bahay nila. tapos, O, hindi kumatok ako. lumabas siya. Hindi. Siya lumabas? Ando lang ako sa gate. Kuya Pipo naman. Oo, Hindi niya alam. magdamag. Hindi nga, tagay. Totoo. Eh, sa sobrang pagmamahal ko, noon. Noon yun. Kaloka. Ano yung tsura ni Kuya Pipo noon? Naalala ko ganito yung pantalon niya. Hindi pa rin, humindi siya. Dahil nakapaligid yung mga fans. So parang kailangan mahalin ka niya or Oo, dapat. Ako hindi bitin yun. Parang si Flor Contemplacion. Ate Guy, sa mga naging mga leading menu, okay, tatanong ko, te, sino pinaka maasikaso? Kuya Pipo. Kuya Pipo! Okay. Di ba ata lahat ng artista noon, sobrang professional, Oo. sobrang talagang iniidolo, di ba? Ngayon parang isang pelikula pa lang ang nag-hit, iba na Wala yung na. ugali. Oo. Karamihan. Totoo. Napakalungkot naman. Anyway, mula po sa pagkanta hanggang sa pagtawid sa pag-ate, hinangaan po siya ng napakaraming henerasyon ng mga fans. Nandiyan na nga si Nanay Esther, di ba? Hanggang sa Nanay. inyo. Tumatawid din po sa edad at mga estado sa buhay ang mga naging tagahanga po ni Ate Guy. Mula noon hanggang ngayon, isa na po ito dito. Ate, pakipanood mo ito, ha? So, naging fan po ako ni Miss Nora Honor noong April 2011. After ko po mapanood yung movie niya na Naglalayag. Nung pong pagkakita ko dun sa movie na yon, naiyak po ako. Yung parang feeling ko, nakarelate ako doon sa movie na yon. Sa totoo lang po, hindi ko rin alam. After ko po mapanood yung movie na Naglalayag, nagkaroon po ako ng mga researches. Para pong nag-search ako ng mga iba pa niyang movies. Pinanood ko po yung mga iba niyang movies. Tapos, meron po akong mga nakilalang ibang Noranians. Tapos po, in-encourage po nila akong sumali sa Facebook group nila, which is the NFF or Nora's Forever Friends. Mama guys, sana po, makita ko na po kayo in person. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang katuparan ng isang parang talagang napaka-unique na pangarap na talagang hindi mahirap na magkaroon ng pangarap na makilala si Ate Guy, pero hindi laging madaling maabot yung pangarap na yan. Ngayon, ate, magpapaligaya ka ng isang tao. Dahil kasama po natin ang nakita natin sa VTR na si Riches Dizon. For the first time po, makikilala niya ang idol niyang si Ate Guy. Come in, please! Hi, Riches! Wow! Diba, bagets? Hindi pa nagde-debut. Nakagulat. May regalo si Ate Guys. Oh my goodness. 2011 pa lang po niya nakilala si Miss Nora Honor dahil sa Naglalayag. So talagang, that's a blessing, di ba, Ate Guy? Taong ka na 17, ano? 17 po. Riches, what do you want to tell Miss Nora Honor?
Super kinakabahan po ako. Pasensya. May tubig. Tubig? Oo, tubig please. Tsaka yung pangkuha ng blood pressure. Yan, kabata-bata. Ayan. Ano po, sobrang nagpapasalamat po ako kasi nakita ko na po kayo, finally. Sobrang blessed po ako kasi nabigyan ako ng chance ng Sharon na makita po kayo in person. Sobrang thankful and blessed po ako. Thank you po. Maraming salamat. Maraming salamat. Sana huwag kang magbabago ha. Opo. At hindi mo rin dapat pabayaan ang pag-aaral. Yes po. Kahit na humanga ka sa isang artista pero yung pag-aaral, huwag mong kalilimutan. Thank you po. Diba? Siguro, malamang Ate Guy cum laude dahil ikaw ang nagsabi. Di ba naman? Thank you very much, Richelle. Din Are you po. happy? Sobrang happy po. We're very happy you're happy. I'm sure Ate Guy Oo is very naman, happy. sobra. Salamat sa'yo, Richelle. Salamat, Thank you. Richelle. At sa kabila ng pagiging public po ng buhay ni Ate Guy, may mga bagay pa tayong hindi pa pala alam tungkol sa ating superstar. Alamin po yung mga yan sa ating pagbabalik. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, Shari. Totoo. Kasi pag sinabi ko, parang hindi totoo eh. Kailangan maramdaman ni nanay na nasa puso at isipan ko lang yung pagmamahal ko sa kanya. Pangarap ko, makuha mo ba kaya? Sana'y Narito pa rin po kami kasama si Miss Nora Honor. Ate Guy, artista ka sa loob ng napakaraming dekada na, di ba? Kasi naman 5 ka nag-start. Tama yun. Mabuti na kuha kasi isang tingin. Right, ate. Correct. Tinignan lang ako, 5 lang siya noon. Yan. Nag-asawa po siya ng mga 12. Ayan. Pero, ate Guy, sa likod ng camera at sunod-sunod na tagumpay nyo, may isang malaking pag-ibig din na nabuo, 'di ba? Ito na yung hindi na ito si Kuya Pipo. Pero paano po kayo binago ng pag-aasawa ninyo noon? Mahirap ano? Hindi. Nahirapan ka ano? Oo. Oo. Ote. Oo. Paano nga ba? Ate, bakit ganon? Di ba yun ang tatanungin ko? Napansin nyo po, hindi naman po sa ano pa man, kundi alam naman ng mga tao, si Ate Guy, si Ate V, sa dulo po ng linya, hindi naman ako makikilevel, ano, pero sa dulo ng linya, ako. Parang yung mga artistang babae na sumisikat, bakit nagiging, parang nagkakaroon ng sacrifice at laging yun yung marriage? Siguro ano yon, siguro sa na nagkakaroon ng hindi mo maiwasan din yung minsan selosan sa trabaho. Hindi ko naman sinasabi na ganun si Papa Boyet, pero pakiramdam ko parang kasama na rin yon dahil sa lagi kang wala, nasa shooting ka, siyempre may anak kami, yung bang napapabayaan din yung bata, di ba? Yung ganun. Siguro isa yun sa mga... Tapos, pagka andyan yung mga fans, at minsan ikaw na pag pinagkakaguluhan, di ba? Parang, siyempre yung ego ng isang lalaki, parang nawawala, parang ano, alam mo ibig sabihin? Yes, ate, yes. Parang, kasi magmula pa kila Tita Nena, di ba? Si Miss Amalia Fuentes, Miss Gloria Romero, Miss Nita Blanca, si Tita Swanny lang yung okay sila ni FB. Bibihira yung mga artista talaga na nagtatagal yung kanilang pagmamahalan. Kumusta naman ang relasyon nyo ngayon ni Boyet? Your friends and... Ang huling pagkikita namin nung nagtitaping kami ng ano, sa ngalan ng ina. Kasama si Papa Boy. Buti ko na naman nga siyang ligawan eh. Ano ba naman? Hindi na Totoo. pwede. Nag-isip lang ako ng konti dahil andun si Ian. Pero seriously ate, you're happy naman for Boyet now na maayos Oo. na rin yung family life niya. Oo. I'm sure wish din niya na maayos din yung ano man yung sama ng loob mo. Sana makatagpo talaga si Ate Guy ng forever niyang kasama. No, te? Alam mo, ano yan eh, ang pag-ibig hindi naman hinahanap yan eh. Kusang dumarating yan kung talagang kinakailangan. Masaya na ako ng nag-iisa ako. na alam ko nandyan sila, yung gano'n. Na kahit na
Kahit na alam nilang minsan hindi ko sila pinapansin, nandiyan pa rin sila. Yung ganon. Mula simula po, isang fan ni Ate Guy ang talagang walang patumanggang sumubaybay po sa bawat kabanata ng kanyang buhay. Ate Guy, panoorin po natin to. Narito po, tanong ko muna si Ate Guy. Ate, naluluha ka. Anong na-feel mo, ate, na makikita mo, nung nakita mo si nanay dito, tsaka nakita yung CTR? Ate, nandito ngayon ang officially pinakamatandang Noranian, si Nanay Esther Estrella, na ngayon po ay 103 years old na. Nanay Esther, ate, may gusto ka daw ibigay sa kanya. Ayan, ate. Yan po ay parang maaalala siguro ni nanay si Maria Leonora Teresa. Iba na to. Nanay, ano ipapangalan nyo dito sa baby natin? Nora. Nora daw po. Superstar, sabi niya. Superstar. Happy birthday. Happy birthday. Birthday ni nanay sa December 10. Happy birthday po, Nay. Nanay, mag-happening tayo sa birthday mo, ha? Doon pupunta tayo sa disco. Sa iyo po yan, nanay. Oy, tanong ni nanay, akin ito. Oh. Opo, sa inyo po yan. Ate, ano pong pakiramdam na meron kayong fan na 103 years old, pinupuntahan pa rin kayo, Tegay? Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, Shari. Totoo. Kasi pag sinabi ko, parang hindi totoo eh. Kailangan maramdaman ni nanay na nasa puso at isipan ko lang yung pagmamahal ko sa kanya. Dahil yun ang pinakamatagal at hindi pwede mabago. Nanay, ano? Wala. Opo, nanay. Nanay, sabi ko sa inyo lagi, kailangan magpakatatag kayo, maging malakas kayo dahil kailangan namin kayo. Ha? Oo. Pangako niyo po yan sa akin. Oo. Talaga po, ha? Oo. Kailangan malakas pa kayo kahit ilang taon pa ang darating. Oo. Okay. Thank you, Nanay Esther. Ha? O, magdidisco pa daw kami. Ate! Magdidisco pa kami. Mas marami pa pong revelasyon mula sa nag-iisang superstar sa ating pagbabalik. Gaano katotoo na meron kang girl crush daw sa kanya? Siya niya yun. Magbago kailanman. Sa T-Bird at ako, ate, isa sa kapansin-pansin doon yung umiikot na opening credits nga. Oo. Tatanungin ko pa ba yun kung bakit? Parang Hindi na. hindi na magulo, Oo, di ba? oo. Parang yun na lang yun eh. Kaya mo na yung umiikot kasi yun na yung magulo eh. Huwag na Oo, tayo. pero hindi. Oo. Nakakatuwa lang, di ba? Oo. Naisip nila yun. Grabe. Ang sinasabing karibal sa Corona ni Miss Vilma Santos ay si Ate Guy. Siyempre, at kalaban ni Ate Guy sa Corona din si Ate V. Pero sa isang interview mo sa Yes Magazine, by the way, favorite ko yung cover mo sa preview. Talaga? Okay? Napaka-sobra. Gaano katotoo na meron kang girl crush daw sa kanya? Siya niya yun. Ay, hindi ko naman talaga na-headline naman nung araw yun. Hindi ko naman. Na inantay mo daw sa lobby ng hotel, Oh, hindi ako, Ate V. hindi ako ano ha. Girl na girl ako. Wala na kaming pakialam doon. Pero syempre, kahit na girl ka, nagkaka-crush ka din, di ba? Oo. May girl crush. Oo. Actually, marami akong girl crushes kasi ang gusto ko naman makuha, lintik na mga itsura nila. O di ba, lalo na pag maganda, di Pag ba? maganda, parang gusto ko yung damit na yun. Ba't di kasya sa akin? Kasi alam mo, Shawi, kasi si Maring Vilma, noong bata pa ako sa probinsya, di ba, gumawa siya ng King, tsaka Trudis Liit. Okay. Alam mo bang fan ako niyan?
5 beses ko pinanood ang kanyang mga pelikula, yung True Disliit at saka Ging. Kasi sabi ko, sana ako na yung kinakargan ganito, sana ako na yung nandyan. Paano pa talaga ako noon, Nivi? Kaya nung makita ko, nagpapirma pa ako eh. Nagpapirma ka, te? Oo. Ilang taon ka nun? Siguro mga 13, 12. My God, 12. nakwento niyo sa kanya yan Hindi minsan? pa, hindi ko na yun. Ate V! Oh, Mare! Masakin mo! Oo. Nakakatuwa marinig sa isang Nora Honor yung mga kwentong ganun, di po ba? Fan ako talaga, fan. napaka-humbling. Hanggang ngayon, nagiging fan pa rin ako. Kasi, actually, pareho kayo magaling, pero ibang mga style nyo. Hindi Oh, ba? syempre. Iba. Ate, ang nakausap ko tungkol sa'yo noon, na parang pareho kaming sobrang galing na galing sa'yo, si Direk Lino. Roca. talaga? Napapag-usapan namin, kinikwento niya yung galing mo. Sabi ko, wow, Direk, parang makakaya ko lang yung ginawa niya. Yung kung feeling ko papatayin mo ko at nakasalalay ang buhay ko sa eksenang yon, yung ganun. Grabe, kaya mo rin yun. Kaya mo rin yun. Kaya mo yun, Xiao. Kaya ko lang the door. Ikaw talaga. Hindi. Kahit naman marunong ako, sa totoo lang, ang layo-layo na ninyo na parang iba kasi yung showbiz noon talaga. Paano kasi lagi ka masaya? Hindi ka nakaranas ng... Akala mo lang, lungkot. hindi totoo yan, Ate Guy. O pero yung kailan, Hindi. ano lang yun, di ba? Ako naman mula maliit pa rin pala ako, no? Mula nung bata ako. Oo, talaga, puro kahirapan na talagang ano na sa dibdib ko yung paghihirap. At Ate. hanggang mag-asawa at magkaanak at yun. Biro mo superstar siya, pero ang dami niyang heartaches. Worth it ba yun, Ate Guy, nakapalit yung personal na Kahit sabihin natin hindi, pero kung dumarating, hindi naman natin mapipigilan. Kaya andyan lang yan. Pero lahat naman ng nangyayari sa buhay ng tao, may kapalit naman din yan, nakaligayahan. Kung may lungkot, may ligaya. Di ba? Iba-iba sigurong sitwasyon, pero lahat ng tao nagkakamali. Kaya mahalaga yung katulad ng Noranians mo, Ate Guy, tsaka yung loyal ko rin Sharonians. Parang ano man pagkakamali mo, dinadaanan mo, yung mga tunay na talagang mahal ka, hindi ka talaga iiwan. Yung hindi na-disappoint, goodbye. Hindi ganon. Ako sa mga fans kasi pag may halimbawa sumama ang loob ko sa isang tao, talagang kinakausap ko yon. At pag may ginawa siya na hindi tama, kinakausap ko talaga siya na hindi tama yung ginagawa mo, ganyan. Para kasi ang trato ko sa mga fans, hindi na mga fans eh. Parang isa na sa mga kapatid ko, yung mga ganon. Kaya yun ang pagmamahal na binabalik ko sa kanilang pagmamahal sa akin. Siguro kahit ang dami ko nang kasalanan sa kanila, Shawi. Sige, sabihin Kasi, mo sa kanila. pero alam mo, matutupad na yung pinangako ko sa inyo, totoo. Oo, matutupad na. Sandali na lang. Pagkuha naman. Ano yung pangako mo, te? Sa amin na lang. Okay, fine. Okay, thank you. Ako, understanding ako. Ayokong nanguusisa kung ayaw. Okay? Pero ayan, matutupad na daw yung promise ni Ate Guy sa inyo. Ikaw ang super. Abangan bukas ang pagpapatuloy ng ating puso sa pusong kwentuhan kasama ang nag-iisang superstar. Ate, ikwento mo sa amin ano ba nangyari? 3 days na hindi ako magising. Natakot sila. So, kaya kinailangan butasan ako sa liig.